Kabanata 501. Napag-usapan na nina Luna at Judy ang mga kinakailangang detalye para ma-finalize ang desisyon sa shoot ng Cute Baby Spear Up. Pag-uwi niya, nagpalit muna si Luna ng panlalaking damit, saka tinawag si Molly. Tahimik na tinulungan siya ni Molly noon ng malaki, kaya may utang pa rin siyang isang handaan dito, at ngayon ay may oras na siya para ilibre ito. Nagpalit pa nga siya ng male outfit ng sadya para mapasaya ang dalaga. Hello, Molly. Hello, Luna. Paus at mahina ang boses na narinig niya sa kabilang linya ng telepono. Agad na kumunat ang noo ni Luna. Molly, anong nangyari sa boses mo? May sakit ka ba? Okay lang, tinrangkaso lang ako at nilalagnat. Paano ka nagkasakit? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Uminom ka na ba ng gamot? Nakapagpatingin na, at nakainom na rin ako ng gamot. Huwag kang mag-alala, magiging okay rin ako pagkatapos matulog. May kailangan ka ba kaya mo ako tinawagan? Wala lang, ililibre sana kita ng kain, pero pwede naman yan kahit kailan. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Magpahinga ka na lang muna sa bahay. Oh, sige, may bahid ng panghihinayang ang tono ni Molly, parang sobrang sayang na hindi siya makakasama. Matagal na niyang hinihintay na matapos sa pagiging abala si Luna at sa wakas ay niyaya na siya nitong kumain, pero malas nga naman, nagkasakit pa siya sa ganitong oras. Halatang narinig ni Luna ang pagkadismaya sa boses ni Molly at marahan siyang natawa. Pupuntahan na lang kita bukas, okay? Talaga, agad na gamaan ang loob ni Molly. Hindi ka ba mag-shoot? Tapos na kami, kaya magiging maluwag-luwag ang schedule ko sa mga susunod na araw. May gusto ka bang kainin? Pwede kitang ipagluto. Wala akong malasahan at wala rin akong ganang kumain, kaya hindi ko rin alam kung ano ang gusto kong kainin. Kung ganun, bahala na ako. Hintayin mo na lang ang masarap na pagkain. Ma'am. Pagkababa ng tawag, naisip ni Luna na sayang naman kung hindi siya lalabas ngayong nakapagpalit na siya, kaya niyaya niya si Sean na uminom. Kasabay nito, gusto rin niyang alamin ang ilang bagay tungkol sa kabilang panig. Noong una, nalaman niyang babalik na raw sila sa bansa, kaya labis siyang nag-alala. Ngunit makalipas ang maraming araw ng paghihintay, wala pa ring anumang galaw. Mas lalo siyang nabalisa. Iniisip niya kung may binabalak bang malaking hakbang ang lalaking iyon. Second senior brother, lumabas ka at uminom tayo. Doon tayo sa number 8 bars na pinuntahan natin last time. Libre ko. Lintik kang babae ka, gusto mo na naman ba akong lokohin? Akala mo ba gano'n na lang ako katanga para mahulog ulit sa patibong mo? Kahit patayin mo pa ako, hindi ako pupunta. Kahit papuno yan ng magagandang babae, hindi pa rin ako pupunta. Galit na sigaw ni Sean mula sa kabilang linya. Nang marinig ni Luna ang irritable niyang boses, nagulat siya. Huwag ka namang masyadong emosyonal, dude. Sa pagkakataong to, inosente lang talaga akong nagyayaya ng inuman at kwentuhan. Sinungaling. Talagang ang hindi ako nagsisinungaling. Isa pa, binugbog ka na ni first senior brother noong huli, kaya bakit ka pa niya bubugbugin ulit? Mukha ba talaga akong may balak na ipabugbog ka? Oo. Nawalan ng masabi si Luna. Inabot ng kalahating araw ang kanyang pangungulit at panghihikayat kay Sean bago ito tuluyang pumayag na pumunta ng palihim. Ang pinakakakaiba pa, nakasuot pa talaga ang logo ng uniforme ng security guard. Hoy, bakit ganyan ang suot mo? Para magtago bilang disguise, kabadong-kabado si Sean habang palingalinga. Nang makumpirma niyang mag-isa lang si Luna at walang nakaabang na ambush, saka lang siya umupo. Tingnan mo nga ang itsura mo, sobrang kawawa. Kailangan mo pa ba talagang umabot sa ganyan? Mapang-asar na sabi ni Luna habang minamasdan siya mula ulo hanggang paa. Agad namang sumagot si Sean ng may pang-iinis, haha, ikaw pa ang nagsasalita. Sino nga ulit ang walang pag-aalinlangang nagtaksil sa akin sa ilalim ng banta ni Mark? Umubo si Luna, sige na nga, huwag na nating pag-usapan yan. May balita ka ba kay first senior brother nitong mga nakaraang araw? Sa tingin mo ba mga ngahas akong makipag-ugnayan sa kanya kung hindi ko pa man siya kayang talunin? Hindi nasisiyahang sagot ni Sean. Sige na nga, sayang ang libre ko, may itatanong sana ako tungkol sa pinakabagong balita, na pabuntong hininga si Luna. Humigop si Sean sa kanyang inumin at saka nagsalita ng may halong misteryo, pinakabagong balita, ha? Meron nga akong alam. Anong balita? Agad na tanong ni Luna. Kahit hindi ako nakipag-ugnayan kay Mark, nakasalubong ko si third senior sister at sinabi niya ipaalala sa iyo na mag-ingat ka muna sa mga susunod na araw, dahil baka may binabalak na malaking pakulo si Vito. Sabi ni Sean. Agad na kinilabutan si Luna nang marinig ang babala. Buisit, dahil pinaalalahanan ka na ni third senior sister, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung hindi pa kita tinanong, sasabihin mo ba talaga? Huwag kang masyadong petty at gawing bahagi yan ng paghihiganti mo. Umikot ang mga mata ni Sean sa kanya. Paghihiganti, ang drama mo. Si Vito ang gumagawa ng galaw. Sa tingin mo ba gagana yan kahit mag-ingat ka pa? Mas mabuti pang ipagpatuloy mo na lang ang buhay mo nang walang pakialam at kampante. Bukod pa rito, may sumusuporta na sayo, kaya ano pang ikinalulungkot mo? Sa huling bahagi ng pangungusap, halatang may matinding selos si Sean. Oo nga, mahinang sagot ni Luna, na parang walang paraan para makapagpaliwanag pa. Pero sobra talaga ang kanyang kuryosidad. Paano kaya naghahanda si General Moretti para harapin siya? Siguradong magiging napaka-exciting nito. Nang makita ni Sean ang malusog at batang mukha ni Luna,
hindi niya maiwasang bulungin, sinasabi ko lang, bukod sa pag-shoot ng movies, pagtatrabaho, at pagkita ng pera, nakikipag-date ka pa at inaalagaan ang batang iyon. Ang dami-dami mong ginagawa, halos isipin ko na sinasapian ka. Dati, hindi ka man lang nalilipasan ng higit sa 1 linggo nang hindi nakakaranas ng sakuna. Ang tinutukoy na sakuna ni Sean ay may kinalaman sa hilig ni Luna sa extreme sports, at talagang adik siya rito. Pakiramdam niya ay kakilakilabot kung hindi siya nakikialam sa ganitong bagay sa bawat araw. Hawak ni Luna ang kanyang baba nang marinig ito. Kumislap ang kanyang mga mata habang nagmumuni-muni, iyan ang dati kong buhay, nakakabagot. Parang wala na akong nararamdamang saya sa buong araw, kaya ang tanging napaglalaroan ko na lang ay ang sarili kong buhay, pero ngayon. Ano naman ngayon? Matapos kong makilala ang aking minamahal at ang munting bata, naging sobrang interesante na ng buhay ko araw-araw. Siyempre, hindi ko na kailangan pang lapitan ang sakuna. Pagkatapos magsalita ni Luna, gusto ng sampilan ni Sean ang sarili niya sa inis. Bakit pa ba siya nagtanong? Ang Luna ngayon ay hindi na iyong tipo na magtatagal sa bar hanggang hating gabi. Pagkalipas lang ng kaunting sandali, nagpaalam na agad siyang umalis. May halong pagkainis na bumubulong si Sean habang sinusundan siya palabas ng bar. Magpapaalam na sana si Luna kay Sean nang biglang may isang grupo ng mga kabataang naka-heavy metal outfits ang maingay na dumaan sa kanilang harapan. Ang pinuno ng mga kabataan ay nakasuot ng harem pants at isang pattern jacket. May yakap-yakap siyang isang magandang babae at ang grupo ay mukhang nasisiyahan sa kanilang sarili. Nang makita siya ni Luna, agad siyang kumunat ang noo. Noah, buwiset, wala ba siyang curfew? Anong oras na ba ngayon? Bakit nasa labas pa rin ang baliw na to? Malubha ang sakit ni Molly, siguro dahil pinahirapan siya ng lalaking ito. Nakita niyang sinagot ni Noah ang isang tawag sa tabi ng kalsada, sa kanya ibinaba ang tawag ng may labis na inis. Pinatay niya lang ang kanyang telepono at nagpatuloy sa pagyakap sa kanyang kasintahan bago niya sinabi sa iba, mga dud, pumunta tayo sa ibang lugar at magpatuloy. Hindi tayo uuwi hanggat hindi tayo lasing. Ang saya ko. Buho, hiyawan ng lahat. Pero Noah, saan mo kinukuha ang pera? Hindi ba't nakalock ang card mo sa bahay? Nagsinungaling ako sa kapatid ko at nabawi ko naman, paf, kumuha pa nga ako ng ilan sa kanya. Ang bait naman ng ate mo sayo. Anong mabait, iniinis niya pa rin ako. Nakita ni Sean na biglang nawala sa isip si Luna habang nakatitig sa magandang babae. Hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkibot ng kanyang bibig. Mahirap nang mawala ang mga dating gawi, no? Bakit ka ba tumitigil kapag nakakakita ka ng magandang babae? Ganoon ba siya kagande? Itinaas ni Luna ang kanyang manggas at sinabing, hindi lang ako nakatingin, gusto ko pa siyang agawin. Kabanata 502. Nabigla si Sean. Pagkatapos, nakita niyang mabilis na lumapit si Luna sa grupo ng mga kabataan, sa kamariing hinawakan ang kamay ng babaeng nasa mga bisig ni Noah at hinayla ito papunta sa kanyang mga bisig. Agad na nagngit-ngit si Noah nang makita ang babaeng karga niya na biglang inagaw habang wala siyang kamalay-malay. Hoy, saan galing ang baliw na to? Anong ginagawa mo? Ang babaeng iniligtas ni Luna ay muntik na ring magmura, ngunit nang lumingon siya at makita kung sino ang humawak sa kanya, bigla siyang napatigil. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mukha ng kanyang tagapagligtas ay nakapangangilabot na kaakit-akit. Isang walang pidyo na kayabangan ang makikita sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang malamig niyang mga matang kumikislap ay tila kayang higupin ang kanyang kaluluwa. Gwapo, isang Casanova talaga. Yakap ni Luna ang babae at walang emosyon na sinabi, interesado ako sa babaeng to. Puno ng kayabangan ang tono niya. Nakatitig ang babae kay Luna nang may pagkahumaling sa ekspresyon na parang wala siyang balak na makipaglaban, pero parang gusto pa niyang ibigay ang sarili niya sa kanya. Dahil sa mapagmataas na tono ni Luna at sa reaksyon ng magandang babae, agad na nagliyab sa galit si Noah. Putang ina, ikaw na munting gago, gusto mo bang mamatay? Nagngit-ngit din ang mga taong kasama niya. Saan galing tong munting gago na to? Baliw. Lasing ba yan? Hayaan mo na siya, bugbugin natin. Mga bro, tara. Pagkalipas ng 10 minuto, mahigit 10 kabataan ang nakabulagta sa sahig, nag-aalimpuyo sa sakit na parang mga baboy na kinakatay. Isa itong napakalaking kahihiyan. Napakarami nila, pero wala ni isa sa kanila ang kayang talunin ng isang lalaking ito. Hindi lang iyon, ni hindi nila siya kayang hawakan. Nakakahiya talaga. Si Noah ang pinakamalala ang naranasan. Paulit-ulit siyang tinatamaan sa mukha. Bago pa man gumaling ang sugat sa mukha niya, malamang ay hindi siya aalis ng bahay ng kahit 10 araw hanggang kalahating buwan. Nagulat si Sean sa eksenang ito. Mali siya, talagang mali. Nakakabaliw isipin na ang taong ito ay alipin na ngayon ng kasal. Ang bangis pa rin niya. Tinapon ni Noah ang kanyang bagbog na mukha. Ikaw na gago, saan ka nang galing? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo. Paano mo ako nagawang saktan at agawin ang babae ko? Patay ka na, kilala mo ba ako? Umupo si Luna sa harap ng umuungol na si Noah at malamig na sinabi, Noah Smith. Ikaw na gagong mahina, bubugbugin kita. Aagawin ko sa iyo ang babaeng ito. Sa katunayan, bubugbugin kita tuwing makikita kita. Bubugbugin kita tuwing makikita kita. Akala ni Noah ay pamilyar ang tonong ito, ngunit hindi niya agad maalala kung saan niya ito narinig. Hindi lang iyon, ang pambubugbog at pag-agaw sa kanyang babae ay kakaiba ring pamilyar.
Nahihilo si Noah dahil sa mga suntok, kaya hindi na siya makapag-isip pa. Galit niyang tiningnan ang lalaking nasa harap niya. Bastos, sino ang tinatawag mong gago? Sino ka ba? Maaari kayang kaaway ito, pero hindi niya talaga kilala ang taong ito. Mukhang demonyo ang punk na ito. Kung kilala niya ito, siguradong hindi niya maaalala. Tumayo si Luna at tumingin sa kanya. Malalaman mo rin naman. Hey, guwapo, hintayin mo ako. Paano mo ako nakalimutan? Nang makita ng magandang babae na aalis na si Luna, mabilis niya itong hinabol. Bigla siyang naalala ni Luna at itinulak ang babae papunta kay Sean. Single dog, regalo ko ito sa iyo. Pagkatapos, umalis na siya. Galit na galit ang dalaga kaya mabilis siyang humabol muli kay Luna. Gayunpaman, nang makita niyang gwapo rin si Sean, nagningning ang mga mata nito. Gayunpaman, matapos ikumpara si Luna dito, hindi pa rin siya natuwa. Tiningnan niya si Sean at nagtanong, pasensya na, alam mo ba ang numero ng telepono ng gwapong lalaking iyon? Maaari mo bang ibigay sa akin? Sumagot si Sean, 110. Kinabukasan, maagang nagising si Luna at isinuot ang bagong damit panlalaki na binili niya. Nagluto siya ng isang palayok ng mabangong seafood porridge at nilagyan ito ng isang thermos, pagkatapos ay tumungo siya sa tahanan ng mga Smith upang bisitahin ang isang partikular na may sakit na babae. Sa 7 Dragon Street, nang makita ng gwardya na ang bisita ay isang bata, sunod sa moda, at kakaibang lalaki, naging mapagmatsyag sila at tinawagan ang pamilya Smith para sa verifikasyon bago hinayaang pinapasok si Luna. Pagdating niya sa pinto, isang katulong ang naghatid kay Luna pataas. Halos walang kaibigan si Molly, lalo na ang ibang kasarian at isa rin itong napakagwapong binata. Kaya naman, lahat ng katulong ay naging mausisa at lahat sila ay sumulyap kay Luna. Nandito lang ang kwarto ng binibini. Inakay siya ng kasambahay papunta sa pinto ni Molly. Salamat. Si Luna ba yan? Tuloy ka agad. Isang masiglang boses ang narinig mula sa loob ng kwarto ni Molly. Pagpasok pa lang ni Luna, nakita niyang abala si Molly, kaya hindi niya maiwasang magtanong, Molly, anong ginagawa mo? Hindi ko alam na darating ka pala ng ganito kaga. Wala akong oras para mag-makeup at magpalot ng damit. Mukhang balisa si Molly. Tinulungan siya ni Luna papunta sa kama niya at sinabing, My lady, maganda ka na sa ganyang ayos. Brother Lou, panlalaki ang damit mo ngayon. Napansin ni Molly ang pananamit ni Luna at hindi napigilan ng mga mata nito ang pagkislap. Maging ang paraan ng pakikipag-usap niya rito ay nagbago. Ngumiti si Luna at nanunukso, oo, nangako ako sa iyo na pwede mong makita ang lalaking pinapangarap mo anumang oras, di ba? Sa katunayan, ang pagtingin sa mga gwapong lalaki ay kapakipakinabang para sa iyong katawan at isipan, maaari itong magdulot sa iyo ng kaligayahan at gagaling ka agad. Sabi ni Luna habang binubuksan ang thermos na dala niya, maaga akong dumating para lang dalhan ka ng almusal. Sa palagay ko ay wala ka ng gana sa iba pa, kaya gumawa ako ng seafood porridge para sa iyo. Subukan mo. Salamat, hindi inakala ni Molly na ganito pala kamaalalahanin si Luna. Agad siyang nakaramdam ng matinding tuwa at hindi alam ang sasabihin. Huwag mo akong pasalamatan, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Si Luna ay yung tipo ng tao na pakiramdam niya ay kailangang mabayaran ng maraming beses ang paghihiganti at pabor. Hindi niya talaga matiis kapag may taong mabait sa kanya. Kung may taong tunay na mabait sa kanya, gagawin niya ang lahat para mabayaran ang mga ito. Kaya maliit na bagay lang ang lugaw. Masarap ba? Pinakain siya ni Luna ng isang katsarang lugaw. Hindi nagsawa si Molly kahit naubos na niya ang kalahati ng thermos. Ma'am, ang sarap naman, Brother Lou, paano mo nagawa yan? Walang lasa ang lugaw sa bahay pero ang sa iyo ay napakasarap. Kung gusto mong matuto, pwede kitang turuan sa susunod. Manamham. Wala ba sa bahay ang elder at senior official Smith? Nasa sanitarium si Lolo, habang si Dad naman ay kasama ang mga tropa niya nitong mga nakaraang araw, at si Mommy naman ay wala sa bansa halos buong taon, kaya ako lang ang nandito sa bahay. Teka, hindi, nandito rin ang kapatid ko. Mukhang may nakaaway na naman siya kagabi. Mabuti na lang at wala si Dad nitong 2 araw, kung hindi, kung malaman niya. Kinakausap pa rin ni Molly si Luna ng, bam. Walang pakundangang itinulak ang pinto pabukas. Sa labas ng pinto, nakatayo roon si Noah na parang tandang nakatayo. Ate, ikaw. Bago pa siya makapagpatuloy, lalong sumama ang bagbog na mukha ni Noah at para siyang nakakita ng multo, tapos ay lalong sumiklab ang galit niya habang nakatitig kay Luna at sumigaw, Damn it! Bastard! Ikaw pala, paano naging ikaw? Agad na sumimangot si Molly. Noah, huwag kang maging bastos. Ate, anong ginagawa ng lalaking ito sa bahay natin? Anong relasyon niyong dalawa? Anong nangyayari dito? Pakiramdam ni Noah ay nababaliw na siya na para bang nasa isang bangungot. Bakit ba ang aga-aga ng lalaking ito sa bahay niya? At nakaupo pa nga siya sa kama ng kapatid niya. Kabanata 503. Kaibigan ko siya. Anong problema? Naguluhan si Molly dahil pakiramdam niya ay kakaiba ang reaksyon ni Noah. Lalong na-stimulate si Noah sa sagot niya. Kaibigan. Ate, huwag kang magpaloko sa kanya, gago siya. Binugbog niya ako kagabi at tinagaw pa ang babae ko. Tingnan mo ang mukha ko. Kasalanan niya lahat ng ito. Anong sabi mo? Paano nangyari yun? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Molly. Nakatitig si Noah kay Luna habang nagngangalit ang ngipin. Nagreklamo siya, totoo yun. Ate, naghahanap talaga ng gulo ang walang hiyang ito.
Hindi lang niya inagaw ang babae ko, pati ikaw pinupuntirya niya ngayon. Nakikisama lang ako sa barkada ko kagabi, tapos siya. Maingat na hinawakan ni Molly ang mga kamay ni Luna. Brother Lou, talagang nakipag-away ka ba sa kanila? Ayos ka lang ba? Tinapik ni Luna ang mga kamay ng babae. Ayos lang, wala naman silang magagawa sa akin. Salamat naman, nakahinga ng maluwag si Molly. Talagang nadismaya si Noah. Hoy, anong nangyayari? Narinig mo ba ang sinabi ko, ate? Binugbog ako ng lalaking ito. At inagaw ang babae ko. Kumahimik ka, hindi ako bingi. Binugbog ka niya para sa sarili mong ikabubuti. Sagot ni Molly sa naiinis na tono. Hindi makapaniwala si Noah sa nangyayari. Ate, nabighani ka na sa walang hiyang ito. Galit na tinitigan ni Noah si Luna. Bastard, anong ginawa mo sa kapatid ko? Hindi kita mapapatawad. Tumakbo siya papunta kay Luna pero sa sumunod na sandali, natisod siya at bumagsak sa sahig. Tinulungan ni Noah ang sarili na bumangon. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya sa lalong madaling panahon. Bakit parang pamilyar ang paraan ng kanyang pagkatisod ngayon lang? Sino nga ba talaga ang couple na ito? Halika, huwag mong guluhin ang kapatid ko. Tumayo muli si Noah at inayos ang sarili. Pinagkrus ni Luna ang kanyang mga braso. Sa wakas, may nasabi ka ng maayos. Pag-usapan natin ng maayos. Ano ang kailangan mo? Galit na sabi ni Noah. Buisit, kahit nakakainis ang ate niya paminsan-minsan, siya ang pinaka nagpoprotekta sa kanya. Ngayon, itong couple na ito, na bigla na lang sumulpot, ay naagaw ang panig niya. Gusto mo bang huwag kong guluhin ang kapatid mo? Sige, basta matatalo mo ako, tanong ni Luna. Ikaw, namula ang mukha ni Noah. Hindi man lang siya nagawang kamutin ng barkada niya kagabi. Ano na lang ang magagawa niya ng mag-isa? Sinusubukan siyang ipahiya ng walang hiyang ito. Hinawakan ni Luna ang kanyang baba nang makita ang pag-alit na mukha ni Noah. Baka medyo hindi patas para sa iyo ang pakikipaglaban. Baguhin natin. Paano? Naghihinalang tanong ni Noah. Kahit ano ang piliin mo. Basta matatalo mo ako, panalo ka. Sagot ni Luna. Ang bastard na ito, ang yabang naman. Sigurado ka ba? Syempre naman. Kahit ano, kahit online games. Tanong ni Noah para sa kumpirmasyon. Pinag-isipan niya itong mabuti at napagtanto na wala naman siyang ibang magaling gawin bukod sa paglalaro ng mga mobile game. Kahit na itinapon na ang kanyang Glory of Light account mula sa larong Sanctuary, maaaring hindi naman ganoon kalaking bagay na mag-login muli kahit ngayon lang. Ngumisi si Luna ng mayabang. Syempre naman. Sigurado ka ba? Naglalaro ka ba ng online games? Alam mo ba ang tungkol sa Sanctuary? Nakatitig si Noah sa lalaking nasa harap niya ng may paghihinala, pakiramdam niya ay medyo nakakatakot ang ngiti ng lalaki sa kung anong dahilan. May account ako doon, sagot ni Luna. Naglalaro rin ba ng Sanctuary ang walang hiyang ito? Medyo nagulat si Noah. Pagkatapos, nagbanggit pa si Noah ng ilang iba pang laro at alam din niya ang lahat ng iyon. Matapos ang ilang pagsasaalang-alang, pinili pa rin niya ang Sanctuary sa huli dahil siya ang pinakamagaling dito sa lahat ng iba pang laro. Sa simula ay plano niyang humiram ng account sa iba lalo na dahil pagkatapos ng nangyari noong huli. Nangako siya sa lahat na aalis na sa laro, kaya nakakahiya para sa kanya na mag-login muli sa kanyang pangunahing account ngayon. Gayunpaman, kung ang walang kwentang ito ay may mga dekalidad na armas, nakakahiya kung matatalo siya. Ang kanyang Glory of Light account ay may isa sa mga pinakamahusay na kagamitan sa laro, kaya naman nasa ika-10 pwesto siya sa listahan. Hindi siya makapaniwala na ang couple na ito ay magkakaroon ng mas magandang account kaysa sa kanya. Ang mahalaga ngayon ay palayuan ang lalaking ito sa kanyang kapatid. Magiging mas malala ang sitwasyon kung siya ang magiging bayaw niya. Mabilis na sinabi ni Noah, kung gayon, maglalaban tayo sa Sanctuary. Paano kung ganoon? Sige, ayos lang sa akin, sagot ni Luna. Pumasok silang dalawa sa kwarto ni Noah at sinundan sila ni Molly. Ang kwarto ni Noah ay isang tipikal na makalat na kwarto ng isang batang lalaki. May dalawang computer dito, parehong-pareho ang specs. Pumili ka ng isa. Sige. Pumili si Luna ng isa at naupo silang dalawa. Nag-login si Noah sa laro habang dahan-daang binuksan ni Luna ang homepage ng laro at naglaan ng oras para i-enjoy ang updated na login interface. Marami sa mga kaibigan ni Noah ang nagulat nang makita nilang nakalogin na siya. Sumagot lang si Noah sa kanilang mga pribadong mensahe, hindi ako siya. Hindi pa siya naglalogin simula nang matalo siya, kaya nanatili ang kanyang karakter sa laro kung saan siya pinatay ni Piercing Wind. Sa buong panahon ng kanyang pagkawala sa laro, ang lugar na ito ay naging kilalang lugar at nakaakit ng maraming manlalaro na dumaan at pag-usapan kung gaano kagaling si Piercing Wind noong pinahirapan niya ang Glory of Light. Ito ang dahilan kung bakit napansin ng maraming manlalaro ang pag-login ng Glory of Light. Di nagtagal, napuno ng usapan tungkol sa kanya ang buong pampublikong usapan. Pinatay ni Noah ang chat, pagkatapos ay tumingin siya kay Luna ng may pagmamalaki. Account ko ito, pwede ka nang sumuko kung gusto mo. Nagmayabang din siya sa kanyang kapatid, ate, tingnan mo, ang astig ng karakter ko. Lahat ng kagamitan ko ay maalamat. Ang sulit talaga. Pinanood ni Luna ang screen ni Noah. Gaya ng inaasahan, nakalogin na si Noah sa kanyang Glory of Light account. Medyo nairita si Noah. Tumigil ka nga sa pagtitig. Nasaan ang account mo? Mag-login ka na. Huli na para magsisi ngayon din. Inilagay ni Luna ang daliri niya sa mouse at pinindot para mag-login.
Isang notification ang lumabas at may kumikislap na pulang notice sa public chat, nakalogin na ang top 1 rankang player na si Piercing Wind. Ipinalabas sa screen ng lahat ang video ng isang karakter. Lumitaw ang isang lalaking may malaking karit na pilak sa kanyang likod. Kabanata 504. Si Piercing Wind, bakit siya online ngayon? Tiningnan ni Noah ang karakter sa harap niya ngayon at labis na natakot. Mayroon talaga siyang masamang kutob. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Luna. Nakatingin din sa kanya si Luna ng may ngiti na nakakaloko. Bata, sinabi ko na yan dati, di ba? Hiniling ko sa iyo na burahin yung laro. Kung hindi, papatayin kita tuwing makikita kita. Patay na ang karakter ni Noah sa laro nang matapos ni Luna ang kanyang sasabihin. Anong nangyari? Sa wakas ay nakita ni Noah ang game ID ni Luna. Ito ay Piercing Wind. Ang walang hiyang ito ay si Piercing Wind. Itinuro ni Noah ang nanginginig niyang daliri kay Luna na may masakit na ekspresyon sa mukha. Ikaw si Piercing Wind. Ikaw ang pumatay sa akin, Sam Iris sa kasal ko at kinuha pa ang kasintahan ko ng gabing iyon. Oo, ako nga. Nagalit si Noah at sumigaw, walang hiya ka. Gaano mo ba ako kinamumuhiin? Hindi mo lang ako kalaban sa laro, kalaban mo pa nga ako sa totoong buhay. Akala ko na ipaliwanag ko na iyan dati. Tinaasan ni Luna ang kanyang kilay. Ano? Tanong ni Noah. Ayoko sa'yo, nagkibit balikat si Luna at sumagot. Ikaw, inis na inis si Noah at humarap kay Molly. Ate, tingnan mo siya, ganito niya tratuhin ang kapatid mo. Napakawalan niya, talaga bang sasamahan mo ang isang tulad niya? Hindi pinakinggan ni Molly ang anumang isinigaw ni Noah. Sa halip, tinitigan niya ng may paghanga si Luna. So, ganito nakatulong si Luna para makauwi si Noah noong isang gabi. Binugbog pa niya ito kagabi para turuan ng leksyon. Nawalan ng pag-asa si Noah nang makita niya ang mga matang puno ng pagsamba ng kanyang kapatid. Ikaw ba talaga ang tunay kong kapatid? Brother Lu, ito ba ang karakter mo? Lumapit si Molly kay Luna at nagtanong ng may kuryosidad. Oo, tumango si Luna. Nako, ang astig naman. Mukhang masaya ang larong ito, paano ito laruin? Tanong ni Molly ng may interes. Hindi pa siya nakakasalamuhan ng ganito. Ipapakita ko sa iyo. Pinindot ni Luna ang mouse at sinimulang ipakita sa kanya. Sige. Kinontrol ni Luna ang kanyang karakter at pinatay ang muling nabuhay na karakter ni Noah sa isang suntok lamang. Hindi na kaimik si Noah. Tuwang-tuwa si Molly at pumalakpak siya. Ang galing. Halika rito, tuturuan kita. Pinaupo ni Luna si Molly at paulit-ulit na ipinakita sa kanya kung paano patayin ang karakter ni Noah. Natakot si Noah habang nakatingin sa kanila. Parang gusto na talaga niyang umalis sa kanilang tahanan. Mapait siyang lumapit kay Molly. Ate, kailangan mong pumili ngayon. Alinman sa iwan mo ang walang hiyang ito, o hindi na kita tatawaging ate. Ako o siya. Kumunot ang noo ni Molly. Tinapik ni Luna ang balikat niya, pagkatapos ay tumingin kay Noah. Sinabi ko na hanggat matatalo mo ako sa kahit ano, gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Bibigyan pa kita ng pagkakataong pumili ulit. Pumili ulit. Balisa si Noah habang paikot-ikot sa silid, kinakamot ang ulo at pilit na nag-iisip. Pinakamalakas niya talaga ang mga laro. Ano pa ba ang kaya niyang gawin? Karera. Oo, magaling din siya roon. Pero mukhang all-around itong bastard na to. Masyadong delikado. Paglalaro ng baraha, pagsakay sa kabayo, pagsusugal, inisa-isa ni Noah ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya, pero wala ni isa roon ng tila kaya niyang talunin si Luna. Sa huli, pangit na ang itsura ni Noah nang mapagtanto niyang wala pala siyang silbi. Nang paubos na ang kanyang mga ideya, bigla niyang naalala ang isang bagay.
Kabanata 505. Anong sabi mo? Nasa shooting range si Noah. Labis na nagulat si Zachary. Opo, nandito rin si Miss Smith kasama ang isang gwapong binata, sagot ng batang sundalo. Ganoon ba? Sige, ikaw na ang bahala sa kanila. Natatakot si Zachary na baka gumawa ng gulo ang kanyang anak. Opo, Ginoo. Mabilis na kumalat sa buong shooting range ang balita tungkol sa presensya ng mga anak ni Chief Smith kasama ang ibang lalaki. Karamihan sa mga mahilig sa pamamaril, lalo na ang mga nasasakupan ni Zachary, ay pumunta sa nangungunang shooting range para tingnan sila. Mabilis din na nakarating doon si Zachary at binuksan ng mga tao ang daan para sa kanya pagdating niya. Magalang silang bumati ng, "Kumusta, Ginoo?" Nakakita siya ng dalawang pamilyar na anino. Isa sa kanila ay si Noah, ang isa naman ay si Molly at mayroon ding isang binata na kasama nila. Ano ba to? Bakit kailangan pa niyang pumunta? Bulong ni Noah sa sarili, ngunit huli na para bumalik. Ano ba yan? Kailangan niya munang talunin ang walang hiyang to. Lumapit si Molly upang batiin ang kanyang ama nang makita niya si Zachary. Dad, nandito ka na. Ma'am, anong nangyayari? Tanong ni Zachary habang nakatingin kay Noah at sa hindi pamilyar na binata. Hinayla siya ni Molly palayo at saka nagpaliwanag, medyo komplikado ang mga bagay-bagay, pero sa madaling salita, ang lalaking iyon sa tabi ni Noah ay si Luna talaga. Alam mo naman dad na sikat na artista siya, at kadalasan ay nagbabalat kayo siya sa ganitong paraan. Ano, si Luna yan. Nagulat si Zachary. Sinulyapan niya ito ng ilang beses at hindi na naiilang sa babaeng ito na nakasuot ng damit panlalaki. Lalo na kapag may hawak itong baril, mayroon itong aura ng isang malakas na sharpshooter. Nagsuot siya ng damit pangkatulong noong nakaraan at damit panglalaki naman ngayon. Gaya ng inaasahan sa isang aktres, ginampanan niya ang karakter sa kahit anong papel na ginampanan niya. Kung gayon, paano si Noah? Bakit niya kasama si Luna? Tanong muli ni Zachary. Antong hininga si Molly at nag-aalangan na nagpaliwanag, sa totoo lang, palihim na lumalabas si Noah ng gabi para maglaro sa internet cafe at uminom sa mga bar. Casual ko lang itong nabanggit kay Luna at naawa siya sa akin, kaya medyo pinarusahan niya ito. Oh, paano nagawa iyon ni Luna? Tila interesado si Zachary. Parang napatay niya minsan si Noah sa isang computer game at pinilit itong huminto. Binugbog din niya ito kagabi at ang mukha nito ang pinagtuunan niya ng pansin. Alam mo namang mahalaga kay Noah ang imahe nito, kaya malamang na hindi siya lalabas ng matagal. Nag-aalalang sagot ni Molly. Hindi masama, tumanggaw si Zachary. Nakahinga ng maluwag si Molly. Akala niya magagalit ang kanyang ama kay Luna ngunit buti na lang at pareho sila ng iniisip ng kanyang ama. Kaya, nang dumalaw sa akin si Luna kaninang umaga, nagkita silang dalawa at nag-away. Hindi naintindihan ni Noah ang relasyon namin at inakala niyang lumalapit sa akin si Luna para maghayganti. Para iwan ako ni Luna, hinamon ni Luna si Noah na talunin siya sa kahit ano. Para hindi na niya ako guguluhin pa. So, pinili ni Noah ang pagbaril. Sa wakas ay naunawaan na ni Zachary ang nangyari. Kasabay nito, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam na bumubulwak sa loob niya. Sa totoo lang, si Noah ay talagang may talento ngunit siya rin ay napakatamad at natatakot siyang mapipilitin siyang magsanay araw-araw kung sakaling mapaunlad niya ang kanyang talento. Sa totoo lang, araw-araw siyang sinanay ni Zachary, pero sa huli, ayaw nang humawak ng baril ng bata, kahit anong subukan niya. Pero, ngayon, iminungkahi ni Noah na makipagkompetensya sa pagbaril. Humawak na naman siya ng baril dahil kay Luna. Malungkot na tiningnan ni Molly ang dalawa habang bumubulong, ayokong matalo si Luna. Magiging mayabang talaga si Noah kapag nanalo siya. Ngumiti si Zachary, malas ang batang yan ngayon, pero mabuti na rin na matuto siya ng leksyon. Nang sa gayon, malalaman niya kung ano ang tunay na talento. Nagulat at naguluhan si Molly. Ano ang ibig sabihin ng kanyang ama? Pinili ni Noah at Luna ang kanilang mga baril, hindi na nag-abalang isuot ang mga kagamitang pangproteksyon. Bagamat pakiramdam ni Noah ay hindi maganda ang mga kagamitang iyon, sanay naman si Luna sa mga totoong laban kung saan maaaring maging hadlang ito sa kanya. So, paano mo gustong gawin ito? Kumpiyansa na si Noah sa pagkakataong ito matapos mapahiya ni Luna ng maraming beses. Samando si Luna sa pader. Ikaw ang magdesisyon ng mga patakaran, susundin ko. Nag-isip si Noah, sige, 10 tira para sa ating dalawa. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na score. Oo naman. Alright, mauuna na ako. Nasa sabik nang makita ni Noah ang gulat na mukha ni Luna. Baka sumuko na rin siya pagkatapos nito. Umatras si Luna at sumenyas na maaari na siyang magsimula anumang oras. Huminga ng malalim si Noah, nag-focus, at kinuha ang baril, saka itinutok sa target. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay kaisi siya ng baril. Paborito na niya ang mga baril simula pa noong bata pa siya. Ayaw niya lang talagang kontrolado siya ng kanyang ama at tamad siya, kaya tinanggihan niya ang inaasahan ng kanyang ama at lolo. Bang! 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 Sunod-sunod putok ang ginawa ni Noah. Pagkatapos ng 10 putok, ipinakita ng score counter ang kabuuang score, 100 puntos. 10 magkakasunod na perpektong tira, 100 puntos sa kabuuan. Ginulat ng kanyang perpektong score ang mga manunood. Ibinaba ni Noah ang baril at humarap kay Luna at malamig na sinabi, kahit gaano mo ako kamuhian, sana ituparin mo ang pangako mo na lalayuan mo ang kapatid ko. Muntik nang matawa ng malakas si Luna nang makitang nagkukunwaring matapang ang binata.
Kamangha-mangha, hangang-hanga talaga ako, pero hindi ako yung tipo ng taong basta na lang susuko ng walang laban. Susubukan ko para kay Molly. Whatever, sagot ni Noah. Perpekto ang score ko, siguradong matatalo ang bastard na ito. Sa totoo lang, siya mismo ay nagulat din sa kanyang score ngayon. Tila isa talaga siyang henyo, iyong tipong kayang maglabas ng napakalaking potensyal sa mahahalagang sandali. Napakatalino naman niya. Sumulyap si Noah sa kanyang ama, sinusubukang tahimik na ipagmalaki ang kanyang nagawa. Sa kabilang banda, hindi agad nakapagsalita si Luna. Lumapit siya kay Molly. Molly, maaari ba akong humiram ng kahit ano sa iyo? Kabanata 506. Ano iyon? Tanong ni Molly, hindi sigurado kung ano ang gusto ni Luna sa kanya ngayon. Nakasuot si Molly ng puting damit at may puting lace ribbon sa kanyang palso. Marahang inalis iyon ni Luna. Ito. Sige. Pero, Luna, bakit mo kailangan ito? Naguguluhang tanong ni Molly. Nagbago ang ekspresyon ni Zachary at napalitan ng hinala. Ang batang ito, maaari kayang. Naiinis si Noah. Kahit sa ganitong sitwasyon, nilalandi pa rin ng bastos na to ang kapatid niya. Sa ilalim ng matamang tingin ng lahat, naghanda si Luna at itinali ang puting lace ribbon sa kanyang ulo, tinakpan ng kanyang mga mata, saka itinutok ang baril sa unahan at nagpaputok ng 3 beses. Bang! 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 Pagkatapos ng 10 round, lumitaw sa score counter ang resulta, 100 puntos. Nakapiring pa. Natigilan si Noah. Wala siyang masabi at nanatili lang siyang nakatayo roon, hindi makapaniwala. Ang gagong to ay nakapiring, pero perfect score pa rin. Paano naging posible iyon? Imposible. Ang ama niya lang ang nakita niyang nakagawa ng ganitong klaseng himala dati. Paano niya nagawa iyon? Sino ba talaga ang lalaking ito? Hindi inaasahan ni Molly na hihiramin ni Luna ang lace ribbon niya bilang piring, kaya napasigaw siya sa sobrang excitement. Ah, oh my gosh, Brother Lou, ang galing mo. Sobrang astig talaga noon. Humanga si Zachary, ang mga mata niyang parang lawin ay pan ng sigasig at pananabik. Ang batang ito, mas lalo lang siyang ginugulat sa bawat pagkakataon. Ang makakuha ng tig 10 puntos sa isang nakapirming target ay mahirap, pero hindi imposible, kayang gawin iyon ng mga veteranong may sapat na pagsasanay. Ngunit kung nakapiring, hindi na sapat ang pagsasanay lamang. Kailangan nito ng napakalaking talento at isang sobrang talas na pakiramdam. Maraming mahuhusay na sniper ang natatapos sa isang bottleneck dahil kulang sila sa ganitong uri ng pakiramdam at instinct. Lalo na sa tunay na labanan, kung saan magulo ang sitwasyon at nagkalat ang mga gumagalaw na target, ang matatalas na pandama ang nagiging susi para mabuhay. Biglang may narinig na boses mula sa likuran. Ang batang ito, sabi ni Arthur. Nagulat si Zachary. Ama, bakit po kayo nandito? Narinig kong humawak na naman ng baril si Noah. Paano ako hindi pupunta? Ngunit sa sandaling iyon, napunta na ang atensyon niya sa binatang nasa tabi ni Noah. Zachary, kaninong anak ang batang ito? Napakahusay ng pagbaril. Tauhan mo ba siya? Napatawa si Zachary ng mapait. Kung tauhan ko siya, siguradong mahimbing ang tulog ko gabi-gabi. Kung ganoon, ang batang ito ay, tanong ni Arthur na litong-lito. Sa totoo lang, kilala mo rin ang taong ito. Siya ang babaeng nagligtas sa iyo sa tabing dagat noong isang araw. Nakadisguise lang siya bilang lalaki ngayon, sagot ni Zachary. Ano, siya ang babaeng iyon, ang nagligtas sa akin. Oo. Namangha si Arthur at lalo pang nausisa. Kahanga-hanga siyang babae, saang pamilya siya nabibilang. Sa atin, sagot ni Zachary. Naiinis na sabi ni Arthur, seryoso ako sa'yo, tigilan mo nga ang pagbibiro. Tumingin si Zachary sa kanya ng seryoso. Ama, hindi ako nagbibiro. Hindi ko nga balak sabihin sa'yo ang tungkol dito, pero mukhang magsisiyasat ka rin naman tungkol sa kanya sa huli, gaya ng ginawa ko. Inalam ko ang pinanggalingan niya dahil balak ko sana siyang i-recruit, dahil sa napakahusay niyang galing sa pagbaril. At tapos, dumiretso ka na sa punto. Pagmamadaling giit ni Arthur. Masyadong maraming tao rito. Kapag nakabalik na tayo, saka ko ikukwento ng mas detalyado. Napilitan si Arthur na pigilan ang kanyang kuryosidad. Pagkatapos, tumingin siya kay Noah at sa dalaga. Nakadapa si Noah sa sahig na may natatalong ekspresyon. Buwisit ka, huwag kang umasta dyan na parang napakataas mo ngayon. Bigyan mo lang ako ng ilang araw, magagawa ko rin yan. Lumuhad si Luna sa harapan niya na may mapanuksong ngiti. Kung ganun, hihintayin kita. Kapag talagang nagawa mo yan, hindi ko lang lalayuan ang kapatid mo, magsusuot pa ako ng damit pambabae at iikot ng 3 beses sa shooting range. Ano, papayag ka? Maglalakad ng 3 ikot sa shooting range na nakadamit pambabae. Talaga, napangat ang ulo ni Noah, biglang nabuhayan. Paglalakarin ng bastos na yun ng 3 ikot sa shooting range. Nakadamit pambabae pa, sa pag-iisip pa lang, bumilis na ang tibok ng puso niya sa matinding excitement. Sa wakas, makakaganti siya. Siyempre, nandito ang kapatid mo bilang saksi. Mapang-asar na sinabi ni Luna habang tumingin kay Molly. Lumingon si Molly at tinakpan ang bibig niya, pilit pinipigilan ang tawa. Talagang pilya si Luna pero sobrang cute niya. Umiling si Zachary habang nakangiti. Sa wakas, may makakakontrol na sa anak ko. Nagmumuni-muni pa rin si Arthur sa mga sinabi ng anak niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa ating pamilya. Kung ganun, gusto kong magsuot ka ng pink na bestida. May mataas na takong.
At may bulaklak sa ulo. Itinulak ni Noah ang hangganan. Agad pumayag si Luna. Sige, walang problema. Bastard, maghintay ka lang. Magkikita tayo ulit makalipas ang 1 buwan. Sisiguraduhin kong magsusuot ka ng bestide. Sigaw ni Noah, dama ang biglang pag-apo ng lakas sa loob niya. Kailangan niyang talunin ang bastardo. Kailangan niya itong hiyain at pagbayarin. At kukunan pa niya ng video ang bastardong iyon na nakadamit pang babae para gawing pang blackmail. Sa gabi, sa silid-aralan ng pamilya Smith. Ang batang iyon, anak ni Ingrid. Direktang sinabi ni Zachary kay Arthur ang katotohanan. Nasaktan si Arthur sa sinabi ni Zachary, dala ng matagal na pagdadalamati at pananabik sa sarili. Ayaw sanang ibunyag ni Zachary ang pagkakakilanlan ni Luna dahil ayaw niyang alalahanin ni Arthur ang mga malulungkot na pangyayari noon. Ano, anak ni Ingrid? Nagbago ang ekspresyon ni Arthur, puno ng hindi makapaniwala. Oo, tumanggo si Zachary. Matagal na nanahimik si Arthur nang marinig ang pangalang Ingrid. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahan niyang sinabi. Pero, nakita ko ang anak ni Ingrid 2 taon na ang nakalipas, at hindi ganito ang itsura niya. Huminga ng malalim si Zachary. Hindi si Luna ang nakita mo noon. Medyo komplikado ito. Ipapaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan. Baka hindi mo kayanin ang dami nito. Kabanata 507. Hindi ko talaga kakayanin kung itatago mo pa ang buong katotohanan sa akin. Nagalit na sabi ni Arthur. Ipinahayag ni Zachary sa nakatatanda ang mga mahahalagang punto. Ang babaeng nakita mo noong huli ay hindi anak ni Ingrid sa dugo. Siya ay kanyang foster daughter. Dinala niya sa bahay ang maling bata mula sa ospital at nalaman lang niya ng mag-18 na ang kanyang tunay na anak. Kaya, ang batang nagligtas sa akin ay ang tunay na anak ni Ingrid. Oo. Naalala ko, isang mahalagang okasyon iyon. Bakit niya dinala ang foster daughter niya imbes na si Luna? Tanong ni Arthur. Well, pagkatapos maibalik si Luna sa syudad, maraming pangyayari ang naganap. Marahil dahil nanirahan siya sa isang liblib na lugar sa loob ng 18 taon, hindi siya agad nakasabay sa buhay syudad at nagawa niya ang ilang hindi angkop na bagay. At dahil dito, hindi kailanman siya nagustuhan ni Ingrid, kaya ipinadala siya sa ibang bansa para mag-aral. Kababalik lang ni Luna noong nakaraang taon, ngunit ang batang ito ay hindi kailanman nagplano na bumalik sa pamilya Windsor. Nagsikap siya sa sariling paraan. Sa paglipas ng mga taon, sinasabi ni Ingrid na si Snow ang tunay niyang anak, kaya naisip ng iba na si Luna ay ampun lamang. Nag-init ang ulo ni Arthur. Nakakatawa, tunay niyang anak yan. Paano niya nagawa iyon? Dahil lang mawawala ang kaunting dangal niya, hindi niya inaalam ang sarili niyang anak. Kilala mo naman si Ingrid, mahalaga sa kanya ang dangal niya, lalo na pagkatapos niya ikasal kay Maximo Windsor. Para lang patunayan na mali tayo, hindi niya hahayaang mabunyag ang kahit anong kapintasan niya. Biglang nakaramdam ng pagod si Arthur, pisikal at emosyonal. Hayaan mo na, maraming taon na ang lumipas at tanggap ko na nawala akong anak na katulad niya. Basta, labis na nagdusa ang inosenteng batang iyon. Napamasikap at masipag talaga ng batang yan. Matalas din ang isip niya. Nagtayo siya ng sarili niyang fashion studio. Yung damit ni Molly na suot niya noong huling hapunan ay bigay niya. Pang-aalo ni Zachary. Lamambat ang ekspresyon ni Arthur, pagkatapos ay sinabi niya ng may pananabik, nagtataka ako kung bakit ang batang ito ay may ganitong talento sa pagbaril. Inaasahan ito sa ating lahi, nakausap mo na ba siya tungkol sa pagsali sa hukbo? Inaasahan ito ni Zachary mula sa kanyang ama. Walang magawa siyang sumagot, Ama, iminumungkahi kong itigil mo na ang pag-iisip na iyan. Matagal ko na siyang nakausap tungkol dito, ngunit may iba na siyang plano. Isa pa, walang sino man ang kailanman sisang-ayon dito. Kamakailan lang, halos lahat ng oras ni Luna ay ginugol sa studio, na medyo nasangkot sa gulo. Lumaki ng lumaki ang negosyo ng Spirit Studio at mas dumami ang mga empleyadong sumali sa kanila. Isa na silang ganap na independenteng produksyon ngayon. Sa paglago ng Spirit Studio, tiyak na may mga taong may inggit, lalo na ang kanilang pangunahing kakompetensya, ang history. Sinikap ni Calvin na alamin kung sino ang designer sa likod ng Spirit Studio ngunit dahil ang creative space ni Harry ay hiwalay sa ibang bahagi ng kumpanya, bukod sa mga pangunahing miyembro tulad ni Momo at Winnie, wala pang ibang empleyado ang nakakita sa kanya noon. Nakita na siya ng personal ng ilan sa mga mas mahalagang costumer noon at sinabi nila na ang sikretong taga-disenyo na si H&L, na nasa likod ng Spirit Studio, ay isang gwapong binata, mas maganda pa kaysa sa ilan sa mga bagong artista. Nakahinga ng maluwag si Calvin dahil base sa ganoong klaseng paglalarawan, sigurado siyang hindi maaaring ang nerdy na si Harry Hill iyon. Habang natatag na sa kanyang isipan ang kanyang pinakamalaking banta, ang biglaang paglaki ng Spirit Studio ay ikinagulat niya. Walang anumang senyales, tahimik silang lumaki at naging isang napakalakas na kalaban, masikat pa sila kaysa sa history noong nagsisimula pa lamang sila. Ang kombinasyon ng banta mula sa Spirit Studio at ang pressure mula kay Snow ay lalong lumala dahil sa ang katunayan na ang mga draft ng disenyo na kanyang ninakaw ay lumiliit at wala sa mga designer na kanyang kinuha ang nakakatugon sa kanyang mga pamantayan. Sinubukan niyang lumikha ng ilang mga disenyo ng mag-isa, ngunit napagtanto niya na pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagtutuon sa mga benta at negosyo, ang kanyang isip ay nababalangko lamang tuwing sinusubukan niyang lumikha ng isang bagong disenyo.
Mabuti na lang at napanatili pa rin ng history ang karamihan sa kanilang malalaking costumer, na tiyak na hindi maabot ng Spirit Studio, ngunit ang huli ay parang talon na tumutusok sa kanyang lalamunan at hindi na niya ito hahayaang lumaki pa. Para magkaroon ng pagkakataong manalo ng parangal, pumunta si Snow sa isang nayon para gumawa ng pelikulang pampanitikan at galit na galit siya nang malaman niya ang tungkol sa Spirit Studio pagbalik niya. Anong problema mo? Hindi ba't sinabihan kitang bantayan silang mabuti? Paano sila lumaki ng ganito kalaki sa maikling panahon na wala ako? Karamihan sa mga kumpanya sa industriya ay may mabuting relasyon sa amin. Maaari namin silang kausapin at sabihin sa kanila na huwag tumanggap ng anumang trabaho mula sa Spirit Studio, ngunit sino ang mag-aasam na magtutuon sila sa mga socialite circle? Hindi iyon isang bagay na maaari nating gamitin. Tumigil ka na nga sa mga dahilan mo, wala kang silbi. Kung hindi nila nakuha ang Golden Award noong nakaraan, hindi sana ganito ang kahihinatnan ngayon. Galit na sigaw ni Snow. Hindi pa rin niya alam kung bakit ganoon kalapit si Luna kay Molly Smith. May balak ang matanda na baguhin ang kanyang testamento at ang history ay nasa napakasamang kalagayan din. Pagod na siya sa pag-iisip tungkol sa mga posibilidad ng hinaharap. Muntik na siyang sigawan ni Calvin. Ipinapasa na naman niya sa kanya ang lahat ng responsibilidad. Bagamat totoo na ang Golden Award ay kanyang pagkakamali, ngunit paano naman ang nangyari pagkatapos? Hindi lamang nakipagtulungan ang may-ari sa likod ng Spirit Studio kay Freya Lynchburg, may chismis din na kumuha sila ng isang eksperto mula sa industriya at maging si Molly Smith ay gusto ang produkto ng Spirit. Si Snow naman, wala siyang ibang ginawa kundi sisihin ang designer. Dapat nga ang mga designer ang magdisenyo. Hindi nila kayang gawin ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Kung hindi dahil sa kanya na nagnakaw ng mga draft ng disenyo, wala sanang history ngayon. Habang iniisip ito ni Calvin, nanatiling tahimik siya at pinigilan ang kanyang galit ng ilang sandali. Boss, hindi naman ganoon kalala ang bagay na ito gaya ng iniisip mo. Kinokopya lang ng Spirit Studio ang mga disenyo ko pero hindi naman magtatagal ang mga ito. Nakipag-ugnayan na ako sa ilang mainstream media outlets para magsulat tungkol sa ilang bagay. Mukhang may problema ang Spirit Studio ngayon. Kasabay nito, sa Spirit Studio, tiningnan ni Luna ang balita tungkol sa Spirit Studio na nakalap ni Momo. Isang malamig na ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. Alam kong sasalungatin tayo ng lalaking iyon. Sobra na talaga si Calvin. Kailan natin kaya ipapakita sa publiko ang tunay niyang kulay? Galit na ungol ni Momo. Kabanata 508. Hinawakan ni Luna ang kanyang baba. Wala tayong dapat ikatakot, sa kabilang banda, marami namang dapat ikabahala ang taong iyon. Ang araw na papasok tayo sa international market ay ang araw na babagsak si Calvin, pero sa ngayon, marami pang dapat ayusin. Dahil lahat ng disenyo ay gawa ng parehong tao, sobrang dami ng pagkakapareho. Sa mga hindi nakakaalam sa nangyayari, maaaring paniwalaan talaga nila ang media. Nagsalita si Harry. Boss, naisip ko rin ito. Kahit na may malaking pagbabago sa estilo ng disenyo ko kumpara noon, palagi kong hinahangaan sina Simone Green, Lucius Felton, at Davina Murray, at palagi kong tinuturing ang kanilang mga calligraphic paintings bilang inspirasyon ko. Nalaman ito ni Calvin at ginagawang balita. Kaya, sa tingin ko, ang disenyo natin para sa bagong season ay kailangang gumamit ng isang bagay na hindi pa nagagamit ng kahit sino, isang elemento na exclusive mula sa Spirit Studio. Kung ganoon ang gagawin natin, kailangan natin ng isang master na gagawa ng bagong sining para sa atin, nag-isip-isip si Luna. Pero kung mag-iimbitahan tayo ng isang calligraphy artist, medyo delikado. Oo, at kailangan niyang maging kilala at propesyonal. Pagkatapos ng kaunting sandali, nagsalita si Luna. Naalala ko ang isang tao, Song Jin, Master Song. Napuntahan ko na ang kanyang art exhibition dati. Talagang kahanga-hanga, nakakalungkot lang, nag-retire na siya at malamang ay hindi natatanggap ng bagong komisyon. Natuwa si Harry. Boss, iniisip natin ang parehong tao. Hardcore fan talaga ako niya. Noong aktibo pa siya, ginugol ko ang 3 taon ng ipon ko para bilhin ang isa sa kanyang mga painting. Sa kasamaang palad, nawala iyon nang paalisin ako ng landlord, at ngayon, wala nang kahit isang gawa niya sa merkado. Ibig mong sabihin, gusto mong imbitahan si Elder Song para muling makabalik? Tanong ni Luna. Maaaring mahirap, pero gusto kong subukan. Tumanggo si Harry. Palagi kong pinangarap na makipag-collaborate kay Elder Song. Maaaring makasarili lang ang hiling ko, pero gusto ko talagang magawa ito ng maayos. Subukan natin. Sasama ako sa iyo bukas. Talaga, nagulat si Harry, dahil alam niyang delikado ito, pero ipinanukala pa rin niya ang ideya. Siyempre, para sa isang designer, ang mahalaga ay ang passion mo. Nakakatuwa, kung ang gawa ni Elder Song ang makapagpapasiklab sa'yo, buong puso kitang susuportahan. Pagkatapos, tumingin si Luna kay Winnie. Director Roosevelt, ano ang opinyon mo? Sumagot si Winnie. Bagamat mababa ang tsansa, wala namang masama sa pagsubok. Ang mga masters tulad ni Elder Song ay madalas umaasa sa mga tadhana, kaya maaaring maswerte kayo at pumayag siyang tumulong. Kahit hindi magtagumpay, may iba pa tayong alternatibo. Sige, ayos na tayo. Napagpasyahan ni Luna. Tungkol sa mga walang kwentang balita, sana ang Public Relations Department ang bahala dyan. Manamham, inayos ko na, tiniyak ni Winnie. Lubos na nakahinga si Luna ng maluwag dahil may profesional sa kanilang team.
Matagal na ring naitayo ni Winnie ang isang malakas na public relations team, lahat para sa isang araw na katulad nito. Maaaring mantsahan sila ni Calvin, pero pwede rin nilang gawin ang kapareho. Sa tulong ng PR team ni Winnie, mabilis na nagbago ang usapin sa industriya at biglang naglabas ang karamihan sa mga fashion magazine ng ganitong mga headline. Hindi makalimot si Calvin sa Golden Awards, inakusahan ng kalaban ng plagiarism. Mahina ang kalidad ng history, punong-puno ng kapintasan. Nagtatapos na ba ang talento ni Calvin? Hinihikayat ng Golden Awards judge, pinakamahusay na designer sa bansa ang H&L. Bukas na hinahamon ng Spirit Studio ang history, abangan ang susunod na season. Tiyak na binanggit ni Luna ang tungkol sa pagkapagod ng talento ni Calvin, tinamaan siya sa pinakamahigpit na punto. Madaling nahikayat ang publiko, bukod pa sa kakaunti ang mga piraso na inilalabas ni Calvin kada season, ang kalidad ng mga ito ay hindi rin talaga umaabot sa pamantayan. Di nagtagal, mas lalo pang sumang-ayon ang publiko sa mga headline. Dahil naglabas ng opisyal na hamon ng Spirit Studio, lahat ng atensyon ay nakatuon sa line ng susunod na season. Bagamat wala namang konkretong ebidensya na nangopya ang Spirit Studio, pinaghihinalaan na si Calvin na nauubos na sa ideya, kaya wala silang magawa kundi harapin ang hamon. Ang digmaan na ito ay magpapatuloy hanggang sa susunod na season. Sa gabi, sa isang kilalang revolving restaurant sa gitna ng Imperial. Simula nang bumalik siya, lagi nang hinahanap at nakakasama ni Lucille si Rebecca ngunit nitong mga nakaraang araw, hindi na niya ito kinokontak. Nang mapagtanto ito, niyaya ni Rebecca si Lucille na lumabas para sa hapunan. Lucy, may problema ba sa iyo si Luna sa nangyari? Humingi na ako ng tawad sa kanya ng personal. Kasalanan ko lahat pero kung ikaw pa rin ang sinisisi niya, hilingin mo sa kanya na kausapin ako ng direkta. Tanong ni Rebecca. Sinubukan ni Lucille na alalahanin ang nangyari noong isang araw, pagkatapos ay mabilis siyang sumagot, hindi naman talaga, malamang ay wala siyang gagawin sa akin para sa kapakanan ng pinsan ko. Huwag kang mag-alala, Becky. Sige, tumanggo si Rebecca, saka nagtanong, ano ang nangyari sa endorsement na nabanggit mo noong nakaraan? Hay, nilinaw ni Luna na malamang na hindi ito mangyayari. Pero nitong mga nakaraang araw, gumagawa ako ng ilang bagong plano kahit hindi ako sigurado kung gagana ang mga ito. Antong hininga si Lucille. Sa totoo lang, maraming ganitong brand na mabibili. Naisip mo na bang lumipat sa iba? Tanong ni Rebecca. Lilipat sa ibang brand? Oo, narinig mo na ba ang tungkol sa history dati? Maganda ang brand na yan at mas kilala pa kaysa sa Spirit Studio. Nakipag-ugnayan na ako sa person in charge, kaya wala dapat maging problema. Kung papayag ka, tatanggapin ka nila, sabi ni Rebecca. Mukhang hindi masyadong interesado si Lucille. Narinig ko na ang tungkol sa kanila dati pero, mas gusto ko pa rin ang mga damit mula sa Spirit Studio. Pero may narinig akong ilang masasamang chismis tungkol sa Spirit Studio kamakailan lang. Narinig ko na rin ang tungkol sa mga iyan pero puro usap-usapan lang yan. Tiningnan ko na ang halos lahat ng damit mula sa Spirit Studio at History. Bagamat magkapareho ang mga estilo, mas mataas ang itinaas ng Spirit Studio sa kanila. At ang mga kamakailang disenyo ni Calvin ay nagpaparamdam sa akin na tapos na talaga ang kanyang panahon. Hindi ko na siya gaanong mataas ang tingin sa ngayon. Sa kabilang banda, tila may mga bagong bagay na nakaline up ang Spirit Studio para sa susunod na season. Palagi silang nagbibigay ng elemento ng sorpresa, masayang sabi ni Lucille ng ilang sandali, pagkatapos ay inihiga ang kanyang ulo sa mesa at antong hininga, bakit hindi ako? Magiging seryoso talaga ako sa pagkakataong ito, bihira akong magkaroon ng ganito kagusto. Gumugol pa ako ng pagsisikap sa pagsasaliksik tungkol dito. Tumigil na si Rebecca sa pagkumbinsi sa kanya dahil sa ipinakitang pagpupersenge ni Lucille at naghiwalay na sila ng landas pagkatapos ng hapunan. 509. Sa gabi, nag-organisa ang production crew ng isang simpleng celebration dinner sa isang restaurant. Dahil walang investors o journalists sa paligid, maginhawa ang kapaligiran. Hindi kayo ang unang batch ng mga baguhan ko, pero marahil kayo na rin ang huli. Salamat sa tiwala ninyo sa akin, sabi ni Daniel. Ito ang unang pelikula ko at sobrang saya ko na nakatrabaho ang isang profesional na team. Salamat sa pagpili sa akin, Director. Sobrang saya ko sa buong shoot. Salamat sa inyong lahat. Ako rin ang mag-toast dito, lalo na para kay Brother Lo. Kailangan kong maging tapat sa'yo, ako talaga ang naglagay ng ahas nung nakaraan dahil naiinggit ako na nakuha mo ang atensyon ng lahat ng babae, pero ikaw ang pinakamahusay. Sobrang humanga ako. Anunsyo ni Nolan at tinapos ang kanyang inumin. Pero, Brother Lou, mas maganda kang tingnan sa pambabaeng damit. Tigilan mo na ang pagpapanggap na lalaki, sabi ni Nolan habang tinatitigan si Luna ngayong araw. Kalokohan, dapat mas maraming lalaking damit ang isuot ni Brother Lou. Natatakot ka lang na baka mas lalaki siya kaysa sa'yo, di ba? Sagot ni Roxanne, at sumang-ayon rin ang ilan sa kanila. Pagkatapos ng ilang rounds, nagsimulang magsalita ang mga tao tungkol sa tunay nilang nararamdaman sa puso. Kahit ganun, maayos at magaan pa rin ang atmosfera. Sa pagtatapos ng gabi, karamihan sa kanila ay naghintay sa labas ng restaurant para sa kanilang mga sasakyan. Unti-unti nang umalis ang mga tao. Sa huli, natira na lang sina Luna, Yurick, at Axel. Tiningnan muli ni Yurick si Luna bago niya tinipon ang kanyang lakas ng loob at sinabi. Senior, sana, makapag-collaborate pa tayo sa hinaharap. Ang galing mo talaga sa pag-arte.
Salamat. Siyempre, napansin ni Luna ang espesyal na damdamin ni Yurick para sa kanya, kaya pinaikli niya lang ang sagot. Lalo na't ang Great Demon King ay naruroon mismo sa tabi niya. Young man, tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Halatang hindi kayang basahin ni Yurick ang iniisip niya at medyo nadismaya sa maikling sagot ni Luna. Pagkatapos, inilabas niya ang isang name card mula sa kanyang bulsa. Si Sumimoto ang nangingibabaw sa Glory World Entertainment, lalo na pagkatapos umalis ni Nicole Sloan. Halos wala kang tsansa doon na mas sumikat, kung kailangan mo ng anumang tulong, tawagan mo lang ang contact na ito. Iniabot ni Yurick ang name card ng kanyang sariling manager kay Luna. Sumulyap si Luna sa name card ngunit hindi ito tinanggap. Salamat sa pag-aalala, pero sa tingin ko hindi ko na kailangan ito. Ang galing, iniscout ako ni Yurick sa mismong harap ng boss ko. Napangisi si Yurick. Bakit? Ang Speedy Multimedia ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya. Hindi ka rin nila tapretuhan ng masama kaysa sa Glory World Entertainment at ang manager ko ang pinakamahusay sa Speedy Multimedia. Naipaalam ko na siya tungkol sa'yo dati. Kung gusto mo, handa ang kumpanya naming bayaran ang penalty sa paglabag sa kontrata para sa'yo. Umubo si Luna, at hindi man lang naglakas loob na lumingon para tingnan ang ekspresyon ng Great Demon King. Pagkatapos, sa maayos na tono, sinabi niya, "Pasensya, may espesyal na kahulugan ang Glory World Entertainment sa puso ko. Ito ang aking pangarap, aking pag-asa, aking pag-ibig, at wala nang makakapalit nito, kaya hindi ako aalis." Espesyal na kahulugan. Hindi nasiyahan si Yurick at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagpupumilit ng babae na manatili sa Glory World Entertainment. Bakit parang may inaamin si Luna na nararamdaman niya sa isang tao? Habang magtatanong pa sana si Yurick, may dumaang taxi at mabilis na tumakbo si Luna papasok sa kotse. "Aalis na ako, Palm." Sadya nga niya kinausap si Luna sa harap ni Axel dahil gusto niyang ipakilala ang kapangyarihan nito at ipaalala kay Axel na hindi siya karapat-dapat kay Luna. Sa kasamaang palad, sa huli, mabilis siyang tinanggihan ni Luna. Sa Platinum Palace, nauna si Luna na nakarating at ilang sandali pa ay bumalik din si Axel. Pagkakita niya sa kanyang boss, agad na lumapit si Luna sa kanya. "Hey, boss, maayos ba ang ginawa ko kanina? Gusto ko sana ng gantimpala." Tinitigan ni Lucas ang mga mata niya, pagkatapos ay hinalikan niya ito ng buong pagmamahal. Maliwanag ang buwan at maganda ang kalangitan sa gabi na may nakakapreskong malamig na hangin. Klang. May malakas na ingay mula sa likuran. Lumingon sina Lucas at Luna. Nakita nila si Lucian na nakatayo roon. Parang nalaglag niya ang isang malaking palayok mula sa kanyang mga kamay sa lupa, ang kanyang gwapong mukha ay mukhang galit na galit. Suot pa rin ni Lucas ang maskara ni Axel, kaya malamang na hindi naintindihan ni Lucian ang nakita niya. "Lucian, makinig ka sa akin." Bago pa man makapagpatuloy si Luna, tinakpan ni Lucian ang kanyang mga tainga at sumigaw ng malakas, hindi ako nakikinig. Ang kapatid ko ay isang kahanga-hanga, matalino, at astig na ginoo, ang pinakamahusay na asawa, at mayroon pa siyang little treasure. Hindi lang ang mga babae sa bayan, kahit ako ay umiibig na sa kanya. Pero, itong ginawa mo, Little Luna, labis akong nadidismaya sa iyo. Nene si Luna, bro, relax ka lang, okay? Relax, paano ako makakapag-relax ngayon? Humarap si Lucian kay Axel at tiningnan ito gamit ang galit na galit niyang mga mata. "Bastard, ikaw ang nangakit sa hipag ko, ha? Hindi mo ba kilala kung sino ako? Nangangahas ka bang guluhin siya? Gagawin kitang inutil ngayon." "Pag, inutil," sinabi pa talaga niya. Bago pa man makasakit si Lucian, pumwesto si Luna sa pagitan nila at sinangga ang atake ni Lucian. "Lucian, kumalma ka, siya ay." Putol ni Lucian sa kanya ng malakas bago pa niya matapos ang sasabihin niya, "Seryoso ka ba? Pinagtatanggol mo pa siya ngayon?" Inilagay ni Luna ang kamay niya sa noo niya, iniisip na hindi na niya ito kayang makipagtalo pa. "Sige na, hindi na kita pipigilan, sige na. Gawin mo siyang inutil, sige na." Lumayo si Luna, iniwan siyang bukas sa daan patungo sa impyerno. Sumugod si Lucian kay Axel, tinutukan ng ibabang bahagi ng katawan nito. Pagkatapos, isang nakakaawang sigaw ang umalangaw. Bago pa man niya maabot ang kalaban, nakaipit na sa likod ang kanyang mga kamay. Kabanata 510. Pagkatapos, para bang nabasa ng manloloko, ang lahat ng galaw ni Lucian, lagi niyang alam kung ano ang susunod na gagawin ni Lucian, pagkatapos ay ibinabalik ang lahat ng kanyang mga atake at pinangibabawan siya. Matapos ang hindi mabilang na pagtatangka, sumigaw si Lucian, "Bro! Bitawan mo ako, bitawan mo na ako." Sa natural na paraan ng pagkatalo ng lalaking ito sa kanya, malamang kapatid niya iyon. Kumunat ang noo ni Luna at umiling. "Sinubukan kitang pigilan, pero pinili mong matutunan ito sa mahirap na paraan." Natuklasan ni Little Treasure na si Axel ay si Lucas sa pamamagitan ng sarili niyang kakaibang kakayahan sa pagmamasid habang napagtanto ito ni Luna mula sa kanyang aura at reaksyon ni Little Treasure, at si Lucian. Kailangan niyang malaman ito matapos siyang bugbugin. Hinimas ni Lucian ang kanyang mga palso, hinihingal, "Kailan mo ako pinigilan? Hindi mo ba pwedeng sabihin na kapatid ko siya?" Inikat ni Luna ang tingin sa kanya. "Nang magsimula akong magsalita, sinigawan mo ako pabalik. Wala man lang akong pagkakataon."
Malaki ang puso ni Lucian at tuluyang nakalimutan ang pagkatalo sa kanya ng kanyang kapatid habang tuwang-tuwa siyang iniikutan ito, napakatotoo, napakanatural. Kung hindi lang ako sapat na matalino, baka naloko na ako nito. Hindi nakapagsalita si Luna. Paano siya naging matalino? Napagtanto niya lang iyon matapos siyang bugbugin. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Lucian. Sa seryosong tono, tinanong niya si Lucas, "Bro, bakit ka nakabalat kayo ng ganito? May inaasikaso ka bang mahalaga at apurahan na bagay na hindi malalaman ni Newman?" Pinag-isipan ito ni Lucas. Hindi malayong maisip ni Lucian ang katotohanan. "Ma'am." Nagalit si Lucian. "Ano ba yan? Bakit lagi kang naglilihim sa akin? Bakit ayaw mong sabihin sa akin?" "Hindi ako pwedeng magbahagi sa iyo," sagot ni Lucas. "Paano mo nalaman na hindi ko kayang dalhin ang pasanin mo? Nag-shoot ako ng pelikula kasama ang hipag mo." Natahimik si Lucian. Nag-react ang isip niya makalipas ang mga 10 segundo. So, ang kanyang kapatid ay gumugol ng napakaraming pagsisikap at oras, at ang tinatawag na apurahan at mahalagang bagay, ay ang pag-arte sa isang pelikula kasama si Luna. Ang biglaang pagpapakita ng pagmamahal sa publiko. Tinakpan ni Lucian ang kanyang dibdib ng may masakit na ekspresyon. "Kung mamamatay man ako balang araw, siguro dahil yun sa inyong dalawa. Walang hiya, hindi nakakapagtaka na nawawala ka nitong mga nakaraang araw. Akala ko may ginagawa kang mahalaga pero heto ka pala't nakikipag-date. Nagpuyat pa nga ako para asikasuhin ang ilang trabaho mo, pagod na ako." "Oy, Tito, maghahapunan ba kayo ng hotpot? Pwede ba akong sumali?" May boses ng isang taong halatang kakagising lang, na lumitaw mula sa kanilang likuran. Malakas ang amoy ng hotpot at naamoy pa niya ito mula sa tapat niya. Gumapang palabas ng kama si Dave at sinundan ng amoy. Wala nang makakain ngayon. Ubus na ang lahat. Napagtanto ni Lucian na may mali. "Teka, bata, bakit ka kalmado? Alam mo ba, natiyuhin mo siya." Nakatingin si Lucian sa lalaking katabi ni Luna. "Oo," tumango si Dave. "Hoy, bakit ako lang ang hindi nakakaalam? Hindi patas ito. Diskriminasyon ba ito? Pero paano mo nalaman?" tanong ni Lucian. "Nalaman ko yan noong binisita ko ang crew noong ikalawang araw ng shooting," humihikab si Dave habang napakamot sa ulo at tapat na sumagot. Pagkatapos, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Luna. Ahem, sumangkit ang mga mata ni Luna habang tinatitigan si Dave, sa kanya pinagdikit ang mga kamao at lumapit. "Blondie, halika nga rito." "Ay, ayoko." Nang makita niya ang mapanganib na ekspresyon ni Luna, agad na naging malinaw ang isip ng inaantok na si Dave. Sa katunayan, pinagsisihan niya ang lahat ngayon. Nako, mali pala ang nasabi niya. "Paano mo nagawang hindi sabihin sa akin kung alam mo na?" Napahawak si Luna sa kanyang balakang habang umuungal, pagkatapos ay tumalon siya at sinimulang bugbugin ito. "Napilitan ako. Pinagbantaan ako ng tiyuhin ko. Bakit hindi mo nalang sisihin ang tiyuhin ko sa halip na ako nalang ang saktan?" "Hoy, huwag ang mukha ko." Nang makita niyang binubugbog din si Dave, mukhang natuwa si Lucian na may kasama siyang nagdurusa. Ilang sandali pa, magkasamang naupo silang apat sa hapagkainan. Bukod sa kanilang apat, naroon din syempre ang Little Bun. Nang makita niyang hindi nagulat si Little Treasure na magkahawak kamay sina Axel at ang kanyang mommy, mas lalong nalungkot si Lucian. Kahit si Little Treasure ay alam ito, siya nga ang huling nakaalam. Gayunpaman, agad na nakabawi si Lucian ng kanyang enerhiya dahil gumawa si Luna ng bagong batch ng hotpot para sa kanila. Kahit na nalaglag niya ang isang kaldero at nabugbog pa, pinalad siyang makuha ang personal na nilutong hotpot ni Little Luna. Pagkatapos ni Luna na timplahin ang mga pangunahing sangkap para sa hotpot, pumunta siya sa kanyang kwarto at kumuha ng ilang bote. Pagkatapos, umupo si Luna sa tabi ni Lucas at sinimulang panasan ang mukha ng ni Lucas ng maayos. Nanatiling nakayuko si Dave para kumain. Total, ang hindi nakikita ng mga mata ay hindi naman kakalimutan ng puso. Kumunot ang noo ni Lucian at nagtanong, "Little Luna, anong ginagawa mo? Bakit mo pinupunasan ang mga produktong pambabae na ito sa kapatid ko?" Inikat ni Luna ang tingin sa kanya. "Anong mga produktong pambabae? Napakahalaga rin ng mga mukha ng mga lalaki. Isa pa, ito ay isang set ng mga produktong skincare na espesyal kung binili para sa kapatid mo. Tiyak na hindi komportable ang mukha niya dahil sa matagal na pagtatakip, kaya bibigyan ko lang siya ng skincare massage. Ah, ang sarap sa pakiramdam." Nang marinig siya ng Little Bun, agad siyang tumangala at sinundot ang kanyang maliit na mukha gamit ang kanyang maliliit na mga daliri habang may pinanabik na nakatingin sa kanyang ina. Ngumiti si Luna at iniabot ang kanyang kamay para hawakan ang malambot na mukha ng Little Bun. "Ma'am, mas maganda ang pakiramdam ng maliit na mukha ng sanggol." Sumagot si Lucian, "Sa tingin ko busog na ako." Ipinahiwatig ni Dave na simula nang malaman niyang nagbalat kayo si Lucas para makagawa ng pelikula kasama si Luna, manhid na siya sa lahat. Hindi niya napigil ang mag-init ng ulo, napakabangis ng karibal niya. Pagkatapos ni Luna natapusin ang pag-aayos ng mukha ni Lucas, pinakain niya ang Little Bun at tumingin ng may paghihinala kay Dave. "Blondie, paano mo napansin na si Axel ay si Lucas? Napansin mo pa nga iyon bago kami ni Little Treasure. Hindi makatuwiran yan." "Ako," magsasalita na sana si Dave nang biglang may matalim at malamig na titig ang tumama sa kanya. Paano niya masasabi na dahil nagseselo si Lucas sa kanya at kay Molly, kaya naman nabunyag ang kapintasan nito? "Basta, ngayon ko lang nalaman. Bakit ang dami mong tanong?
Binugbog mo na ako. Mahinahong sagot ni Dave, saka sinimulang lagyan ng pagkain ang bibig niya. Diyos ko, ang hirap na nga makakain ng maayos, dinagdagan pa ng ganitong pahirap sa puso at katawan.